Magandang hapon po, Sir Jandy. Magandang hapon po. Sir, ang ano po pangalan ni Mrs. nyo? Si Angeline Torno po. Kayo po ay kasal, sir, Kasal mga ilang po. years na po. 9 years na po. Ilang taon po, sir, yung anak, sir, ninyo? 7 po. 7 years. Ilan, sir, yung anak ninyo, sir? Isa lang Isa po. lang. Opo. Okay. So, ano po yung trabaho po ni Mama Angeline? Dati po housewife siya pero nung nakipaghiwalay na po siya, nagtrabaho po siya ngayon. Okay. Kailan po kayo, sir, naghiwalay? Like, naghiwalay kayo in paper? Like, nag-annulment ba? Hindi Or- po. like, hiwalay lang, sir? Opo, Na hindi lang usapan kayo lang po. nagpansinan na Opo, parang opo, ganyan? opo. Okay. Kailan yun, sir, nangyari? July po, July. Last year lang? Opo. Ano, sir, yung dahilan bakit kayo, sir, naghiwalay? Hindi po. Nagtalo po kasi kami dahil pauwi na dapat ako. Yung mga investment po namin, ang gusto ko po ay magpatayo ng paupahan. Siya po, gusto niya ay malaking bahay. Okay. So, hindi po kami nagtugma. Kaya mula po noon, nag-away po kami. Tapos, ibinalik na po niya lahat ng issue namin. Okay. Kaya, doon na po nagsimula. Ako po, kaya gusto ko po ng mga paupahan kasi may anak po kaming autism. Autism po kasi yung anak namin. Yung 7 years old. Opo. Para sa at least kumikita man lang, di Opo, ba? opo. Investments. Opo. Okay, tapos si Mrs. gusto yung malaking bahay. Yep, opo. Okay. Dati, sir, nakakasama niyo naman yung anak niyo, okay naman. Opo, last year po ay nung 2024 po ng January umuwi po ako. Actually, okay pa po kami noon eh. So, kailan lang, sir, nga parang hindi na po pinapakita ng asawa ninyo yung anak ninyo sa inyo? Bali last year din po, nung huling bakasyon ko. Okay. So, ngayon po, sir, ang kailan ka po, Sir Alice, sir, babalik sa OFW sa Korea? Sa January 28 po. Itong, okay, so, Two bali weeks mo lang po. 2 weeks from now. 2 weeks lang po. So, ngayon ba, sir, curious lang kami, no? So, separate kayo ng bahay. Lumipat po siya ng bahay nang hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Okay, lumipat Opo. siya ng bahay and sinama yung anak ninyo. Opo, opo. Okay. So, nag-request ka, sir, nga kung pwede, sir, makasama mo anak or visitation rights. Sinabihan mo siya. Actually po, gusto niya pong makipag-meet sa barangay. Okay. Mag-usap po kami. Mm. Kaso, nitong 9 po, January 9, Ah. bigla po silang nag-issue ng barangay protection order sa akin. Ano daw yung ground, sir? Bakit nagka-barangay protection order? Nagte-threats po daw ako. Nagtitrets ka, sabi niya. Doon po sa doon Okay. sa- Totoo ba yan, sir? May binibigay kang Hindi threat? po kasi nag-away din po kami nitong January kasi nagkausap po kami ulit dahil nung binalita niya po sa akin na binenta na niya yung kotse namin nang walang paalam sa akin. Okay. Tapos nagtalo po kami tungkol doon. Tapos sabi ko na hindi mo dapat ginagawa yan nang walang paalam sa akin. Okay, tama naman kasi conjugal yung property nyo. Opo. Tapos sabi ko po sa kanya, kakasuhan kita kung ganyan ang ginawa mo. Tapos hindi na po kami nag-usap. Okay. Ma'am Angeline, magandang hapon po. Hello po. Ma'am Angeline, pwede niyo po ba makwento? Kasi andito po yung husband ninyo, si Sir Jandy. So, balita namin is nag-away kayo. And ngayon po, yung request niya lang naman, ma'am, is sana po makapiling niya lang yung anak ninyo bago po siya mapunta sa Korea uli. Bilang OFW sa January 28. Okay po. Bago po lahat, ay meron na po akong babagbitin. May BPO po ako. Okay. Na sinabi ko po sa kanya yan. Ngayon po, alam niyo naman po ano pong klase yung BPO po, di ba po? Okay. So, bakit siya po na-issue ng BPO? Ano po ba yung grounds daw? Higit po sa lahat, kung bakit po ako, ayun nga po, nabanggit niya nga po yung kotse. Hindi naman po nawala ng kotse. Pinalitan ko naman po yun. Di ba, ang alam ko po kasi, magsasampahan na lang ako ng kaso kung nawala yung kotse o sinagdata ng kotse. Hindi po nandito lang. Kung regarding sa kotse pinag-usapan nyo, the fact, ma'am, nga binenta nyo yung kotse, which is a conjugal property na walang po pahintulot po ni sir, nagka sa civil case ka dyan, ma'am. Kasi kailangan, you need to get the consent kasi it's joint. Conjugal kayo dyan, mag-asawa kayo, binili nyo yan, meaning, the law presumes nga shared kayo dun sa kotse. Ngayon, binenta mo. Ngayon yung proceeds ba? May nakuha ba si sir? May nakuha ka bang proceeds kay Wala piso? O hindi mo nga binigay. So pag sa dyan, ma'am, pag hindi mo binigay yung proceeds, hindi ka nagkukuha sa paalam, baka ikaw pa yung kasuhan niya, ma'am. Di ba? Pinagbantayan niya kasi ako ng estapa. Di ba wala naman po dapat Ma'am, yun? so basically, yung grounds ng BPO is dahil nga yung threat is estafa, baka nagkamali dito yung barangay ninyo. Hindi tama mag-issue. Yung BPO is only issued pag there is an imminent danger po. Wait, ang unang usapan namin is maghaharap kami ng barangay para
magkausap-usap kami kung ano yung dapat. Nagulat na lang po ako, bakit tumiretso siya dyan. In the first place, ma'am, kung ang Ngayon- sinabi mo is mag-usap kayo muna sa barangay, bakit ka kumuha ng barangay protection order? Mag-usap Tama po. kayo dapat eh. Tama po, diba? tama. So, dyan pa rin ikaw yung nag-renege sa inyong usapan na dapat mag-usap kayo muna amicably. Ba't ka kumuha ng barangay protection order? At sino pong barangay nag-issue sa inyo niyan? Ito ba yung barangay Baras, Rizal, Concepcion? Kaya rin po kasi ako kumuha ng barangay protection. Pinasaktan po ako niyan. Hindi ko naman din po alam ang pwedeng mangyari pagka nandito na yan. O sige, Sinasaktan sabihin ka niya. namin So, na- itong tanong, ma'am, sinasaktan ka niya, sabi mo. So, dapat, ma'am, kung nagsinasaktan ka, dapat may pinakita ka munang medical report o nagpa-police blatter ka o nagbarangay blatter. Meron ba? Okay po, sabihin po natin ng ganyan. Ay, hindi Meron ma'am po pwede ako sabihin, mga ma'am, na tour. ma'am, in the law, ma'am, we cannot assume. It must all be stated in facts, ma'am. Otherwise, pag we assume, ma'am, daming inosente, ma'am, nga mako-convict pag ganyan yung line of thinking mo, yung logic mo, which is mali. So, in the first place, ganito, ang kausapin namin mamaya to kung sino man yung barangay nag-issue BPO kasi there's a grave abuse of discretion here kung ganito yung nangyari. Kung walang basis po yung BPO, that's wrong. So, illegal yan. And next po, kung sinasabi mo sinasaktan ka, di dapat nagpa-blatter ka or nag-file ka ng vowsy kung talagang sinasaktan ka. Paano nga po ako magpa-plug ng mag-aka na mag-demand na? Nasa ibang bansa nga po siya. O, paano kita sasaktan nun? Kung sinasabi mo, ma'am, nga sinasaktan ka at saka sa ibang bansa siya, that would make it impossible. Paano ka niya saktan physically? Di ba? Umuwi ka. Pag umuwi, O ngayon, let's say, assuming sa base mo sa inyong train of thought, umuwi siya, sinaktan ka, pwede ka pa rin mag-file ng kaso, ma'am, kahit na saan pa siyang bansa, ma'am. When you file a vowsy case, ma'am, it's anywhere, ma'am, no? Kung saan ka nakatira, it's your resident. Hindi naman, ma'am, nakasalala yan kung nasaan dito si Sir John Deere na sa ibang bansa, eh. So, dyan pala, ma'am, there's something loophole po sa inyong argument, no? There's something fishy. So, ngayon, ano po yung reason bakit ayaw mo ipakita yung anak ninyo na 7 years old po sa kanyang tatay? Ano po yung ang defense nyo dito? kung ano lang po kasi yung sinabi ko sa barangay, yun lang ang sasabihin ko. Okay, so ito lang ma'am, ang hiningi lang po ni Sir John D is makita po yung anak niya. So kailangan mo Ayun ma'am... po yung main purpose yan, kaya siya nagpunta siya dyan. Saka yun dito. Ngayon, wala naman po akong sinabing pinagdadamot ko yung bata. Well ma'am, hindi na siya maabot. Kasi ganito yan ma'am, no? Hindi siya abot dito ma'am kung hindi mo sana ipinagdamot yung anak ninyo. May gusto namin tanungin sir, may kabit ba to si madam? Yun nga. Actually po, nung nakipag-iwalay siya, after ilang araw, biglang sinabihan ako ng stepfather niya na meron daw po siyang lalaki. May lalaki siya. Sabi po, Okay. Buntis ba siya ngayon sir? hindi po ako sure pero parang ganun. Ma'am Angeline, buntis ka ba? Ay, hindi. Sumaba lang ako. Okay. Yan nga yung sinasabi sa akin na... Sir Jan, Kasi dito po parang yung mabigay mo yung ako. advice, no? Ito si Mama Angeli, kung ako sa'yo Mama Angeli, no, ipakita mo yung anak mo pa. Kasi yan naman hiningi po ni Sir Jan, di makita ang anak ninyo bago siya umuwi. Kasi if hindi mo gagawin yan, madami talagang pwede kaso sa Sir Jan. Di una-una po yung pagbenta yung sasakyan, hindi binigay yung proceeds. Sir, pwede mo talaga habulin yan, sir, ng ang estapa dyan. Opo. Kasi pwede yan. Pangalawa, pag yan sir nalaman mo sir na buntis siya, tapos it is impossible sir ikaw nagbuntis kasi OFW ka, kasuha mo siya ng adultery. Opo. No? Para makulong siya, para po mabigyan siya ng leksyon. Magandang hapon po sa inyo, Chairman Clark Cruzado. Sir, gusto namin po sir i-confirm, sir, nag-issue po daw yung barangay ninyo ng barangay protection order po? Ang hiningi po ni Yan Angeline po, laban kay Jan. attorney. Okay, ano Opo. po yung grounds? Bali, ganito po, nagpunta po si Ma'am Angeline Torno dito sa aming bausi at pinakita yung mga screenshots ng mga pagbabanta at mga kung ano-ano pang mga sinasabi ni Sir. Okay, ano po yung Jancy sir pagbabanta, Torno. sir, para sa malaman po natin, sir, ano pong pagbabanta? Is it grave threat ba? Nga sinasabi, papatayin or anything? Ano? Na manggugulo po, parang ganun, guguluhin at kukunin yung anak, parang gano'n, yung mga ganun yung mga sinasabi ni Sir Jancy Torno doon sa mga chats nila. Binasa niyo po ba ng maigi? Baka hindi niyo po naintindihan kung ano yung mga Yes sinabi po, ko. may nakita naman ako na pagbabanta talaga. Okay, ganito po kasi chairman yan, no? Hindi agad-agad, sir, nag-issue po ng barangay protection order porket, sir, na binasa mo lang ay guguguluhin ang kunin ng anak. Kasi, sir, mag-asawa sila. So, there are, of course, no, mga marital affairs na pinagawa yan. Usually, sir, BPO is only issued pag urgent or imminent yung danger. Like may vowsy, may physical abuse na ginagawa dito.
Wala naman sir pinakitang medical records sir si Angeline. Wala namang police blotter na sinasabi sir binubugbog sir, sinasaktan ng asawa niya. So bakit kay sir in the first place nag-issue ng BPO? 'Di ba? Ayun nga po, ayon po sa kay Mama Angeline Torno, pinagbabantaan Exactly siya. sir. At, Naniwala kayo sa one-sided lang. Hindi, ang present niya sa inyo, pero hindi nyo lang sir tinignan sir yung whole aspect sir. Like tinignan yung bigger picture. Ano bang ugat nito? Ngayon sir nalaman yung may binenta siyang sasakyan. Ngayon walang pahintulot ng asawa niya. Sa dito sir, kung sino may mali dito, masabi ko si Angeline may mali dito. Kasi under sa batas natin, kailangan humingi siya ng consent. Yung process dapat hati, hindi nga binigay. Siya dapat yung kakasuhan. Pero hindi pwede sir maging ground yan sir ng pag-issue ng BPO. Porket lang sinisingil siya or ginugulo siya. Malamang sir guguluhin siya. Property yan eh. It's a car. It's a high value item. Tapos binenta mo. Siyempre kung ikaw yung isang husband, hindi ka ba magagalit? Malamang siyempre sabihan ng asawa niya. Tapos, yung anak nila, hindi pa pinapakita sa kanya. Malamang isa normal na reaction po ng isang tatay. Siyempre magalit. Kausapin niya asawa niya. So I don't see kung saan yung wisdom at discernment dito ng barangay. Bakit nag-issue kayo ng BPO on just the mere allegation alone na binigay ni Angeline? Kaya nga na pumunta dito si Sir John D. Kasi hindi siya makalapit dyan because nag-issue kayo ng BPO. Kaya chairman, yung masabi namin, maybe you have to review again that BPO and you can cancel that. Ano po? But ganito po yan, attorney. Pinipili po namin si Angeline Torno na mag-usap po na sila dito at para nga mapag-usapan yung kung ano mang problema meron silang mag-asawa. Okay. Tama yan, Ngayon, chairman, nga gusto mo paharapin. So in the first place, kung gusto mo sa paharapin, you should not have issued BPO. Yung meaning, sir, ng Barangay Protection Order is that Sir John D cannot get close to Ma'am Angeline for kung ilang ang distansya man yan. So paano sila mag-usap, sir, kung in-issue mong BPO? Diba? It defeats the purpose. So kung yung pakay mo sana, isipatawag si Ma'am Angeline saka si Sir John D para mag-usap dyan sa tanggapan nyo, you should not have issued BPO. Eh kasi nag-issue ka na, so ano dapat? So dapat, sir, if gusto mo talaga sa mag-usap, sir, dapat, sir, i-cancel mo tong BPO, sir. Kasi paano siya, sir, makalapit dyan in the first place? Kasi nag-issue ka ng BPO. Ganito po, attorney. Nag-usap po kami ni Ma'am Angeline kanina at gumawa na rin po kami ng patawag o sumon o invitasyon sa kanilang dalawa. Nagaganapin po ang harapan sa Monday, 2 p.m. Sige, ganito po, sir. Para po mabigyan nito, ang sasamahan po, sir, ng team po ng mga staff po ni Sen. Rafi, pati po ng mga Wanted sa Radyo. Ito si sir. Diyan po, sir, sa Monday, no, sa inyong tanggapan, ipapatawag nyo po si Ma'am Angeline, si Sir, para mag-usap. Okay. And sir, no, kung makakontakt po kayo ng DSWD, better, sir, no, kasi yung best interest of the child. And bilang tatay kasi, sir, he has all the rights, sir, nga to see the child, no? Kahit na hindi sila bati ngayon ni Ma'am Angeline, kasal pa rin naman sila, karapatan po ng tatay nga makita yung anak at makapiling. So, kailangan po, andyan din po sana yung anak na 7 years old. Okay po sa atin po, Chairman? Yes po. Sige po, Monday, Chairman. 2 p.m. So, Sir John D., Monday po, mag-coordinate lang po yung team, Opo, no, para po makaset po ng meeting sa tanggapan ni Chairman. And thank you din po, sir, sa tiwala na binigay niyo po kay Senator Rafi Salamat Tulfo. po.